Allow me to first read my prepared speech yesterday para just to put things into perspective kung nasaan na tayo ngayon, saan ang frame mind natin yan. Ano frame mind natin yan. This is what I told my troops yesterday. Not exactly, dahil may mga revisions akong ginawa, pero gusto kong i-update ito because I will read it to them and I will deliver it to them through the various messaging systems that message delivery systems that we are using right now. So basically sa ating mga kababayan at sa ating mga kasama sa pagharap ngayon kay Apollo Tribunal. Kamusta na po kayo? Alam kong pagod na kayo lahat dahil mahirap ang manhunt na ito. At lahat tayo ay nakakaramdam na ng pagod. At habang pinapaiting natin ang ating operations, ay pinapaiting din ng kalaban ang personal na atake sa atin. They have called me names, at alam ko na marami sa inyo ang nakatanggap din ng mga hate comments at messages. No one is spared. Ang nakalulungkot dito, pati ang pamilya natin na ay dinadamay, pati ang pamilya ko. Ang asawa ko at ang anak ko ay pinapaulanan ng mga hate messages at threats sa social media, ng mga fake accounts at mga trolls. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatinag. Hindi tayo magpapatinag. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Trabaho natin ang protektahan ng mas nakararaming tao. Panatilihin ang kapayapaan at siguraduhin na ang lahat ay sumusunod sa batas. Maging sino man sila. Lalong-lalo na sa sitwasyong ito na ang mga biktima na gaya ni alias Amanda ay napakaliit ng boses kumpara sa akusadong si Apollo Kibuloy. Tayong mga pulis ay dapat manindigan para kay Amanda at sa iba pang mga biktima gaya ng ating inaawit sa PNP, kriminal aming kalaban, mamamayan, paglilingkuran. Ang ginagawa natin ngayon ay maaaring ibang-iba sa nakita nyo sa nakaraan. Sapagkat ito ay hindi basta trabaho lamang ng isang pulis o ilang pulis. Ito ay kasaysayan sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na maaaring magiging basihan ng iba pang mga gawain sa hinaharap. Ang ating mga kababayan ay nakatingin sa atin. At ako'y naniniwala na sinusuportahan nila tayo. Huwag kayong maniwala sa propaganda ng SMNI. Sila-sila lang ang nag-uusap dyan kasama ang ilang trolls na nakikinabang din sa pananamantala ni Apollo Kibuloy. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Pero nasaan ang milyones nila ng isang gabi? Ni hindi nga nila napuno ang plaza na sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. This is despite na nalaman natin na sila ay naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon at Surigao para umattend sa kanilang event. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. Ikumpara nyo sa mga comments ng ating mga kababayan sa mga shows ng mainstream media. Overwhelming ang suporta na ating natatanggap. Sapagkat nararamdaman natin na nasa likod natin sila. Gusto nilang magtagumpay tayo. Gusto nila ng hustisya na naaayon sa proseso ng batas at korte at hindi sa labas nito or extrajudicially. Naiintindihan ng ating mga kababayan na nais nila na makamit ang tunay na hustisya. Hustisyang kailangan natin magpasakop lahat.
at ito ay pinapatakbo ng ating mga korte. At ang unang hakbang para masimulan ang hustisyang ito ay ang pagrespeto sa warrant of arrest sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Tapos na ang panahong hinahanap natin ang hustisya sa kalsada. Nakita na natin ang pait na idinulot nito sa ating mga kababayan na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong idepensa ang mga sarili nila, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Hindi tayo ang pulis na kinakatakutan ng mga tao. Tayo ang pulis na pinaniwalaan ng mga tao. Narito tayo para protektahan ang lahat. Siguraduhin na batas ang batas at ipakita na walang nakahihigit sa batas. Hindi lang ito tungkol sa pagsiserve ng warrant of arrest sa isang tao. Tungkol ito sa pagpapakita sa bawat Pilipino na ang kanilang pulis ay naririto para sa kanila upang protektahan sila at gawin ang tama. At bilang panghuli, uulitin ko sa inyong lahat, ginagawa natin ang trabaho natin na sa panig tayo ng batas. Kung sa hinaharap, magreklamo man si Apollo Kibuloy laban sa atin, iisa ang depensa. Tayong lahat ay ginagawa lamang ang trabaho natin at higit sa lahat para sa inyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Bilang Regional Director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility in everything and anything that you do. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nag-iiwan ng tao. I don't throw my people under the bus to save my own skin. May isang enkwentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat, December 14, 2005. 4 ang namatay sa isang 300 square meters na lote at 16 ang inaresto namin. Nag-file ng harassment case at natapos lamang ito ng 2017 or after 12 years. Pero lahat kami ay exonerated at na-promote din. Kaya magpakatatag tayo. Humugot tayo ng lakas sa kaalaman na mahalaga ang ginagawa natin. Tayo ay gumagawa ng magandang ehemplo para sa lahat. Kapag nahuli natin ang taong ito at mahuhuli natin siya, malalaman ng bawat Pilipino na pwede silang magtiwala sa atin na gawin ang nararapat. Magpatuloy tayo. Pagmalaki natin ang ating ginagawa at tapusin natin ito at ipakita sa mundo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pulis para sa Pilipino. We're almost there. Gawin natin ito ng sama-sama. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang Dagueño, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay tayo lahat. Thank you po. Kung may mga tanong po kayo. Sir, question. Yes. You are taking full responsibility over the operations. Yes, I do. Why do you only declare this now? Hindi naman kailangan i-declare. Bakit? Ito may isang nire-reiterate ko lang. I am reiterating what is the fact in the very beginning that I take all responsibility for all this action. Sir, ano po ba yung nangyayari? Day 11 na ngayon. What happened since day 1 po? Nakita niyo naman siguro ang pinakamagandang documentation dyan, yung mismong SMNI Live. Pati ang mga propaganda nila, tingnan niyo. Makikita niyo, until kahapon, meron tayong pinasok na isang building sapagkat meron tayong nakit na information na na-receive na may kwarto si Apollo Kibuloy doon na pwede niyang pagtaguan. Positive, na doon ang kwarto. Wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy. Na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman. Base naman sa mga nakita natin mga gamit. So, wala nga
nangyayari naman ang mga babae. At meron tayo nakita ron na isang section na ngayon ay ating namang i-coordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayo nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Na hindi naman kami paniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsisearch. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Tibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng ito. Totoo yan. So, kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulugan. O nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw na lang papasokin ng camera, ayaw na papasokin ng video, which we respected. At doon sa 16 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala para sana maghanughog doon sa kwarto, sa building na yun, sa pula na kanilang pinayagan. Again, on their terms. So ngayon, hindi ko pinoconsider na search na ang building na yun. I'm making a report na ito ay na-search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta nun. Kaya huwag lang kami sisihin kung babalikan namin at isi-search namin on our terms. General, anong building? Before this operation, lahat naman ng search na sinasabi ng certification ng mga nauna mga agencies at iba-ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto pa nila ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms, on the terms of the wanted person. So, paano yun? It is only now that we are asserting some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balakid on their terms pa rin. Okay? So, uulitin natin yan hanggang sa tayo satisfied na talaga na wala si Apollo Tibuloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano kontakin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayong ma-sidetrack. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayong ma-sidetrack sa tunay na issue rito. Tayo ay nag-i-implement ng warrant of arrest sa isang tao na nagtatago. General, clarify ko lang. Ano pong building po yung maraming kwarto? Ilang kwarto dapat ang search nito? Huwag ko nang, hindi ko na muna, in their defense, ano? Kasi tatamaan sila na kaplastikan na kanilang ginagawa doon. Dahil it's a learning institution yun. Pag pinangalanan mo ang pangalan nila, they challenge me, I'll take the name, I'll broadcast the name, para makita kung anong klaseng edukasyon na kanilang ibigay sa lugar kayo. Ilan po kwarto dapat ang search, General? Napakarami, hindi nga namin, dahil sa pula ang pinapasok nila, hindi namin matapos-tapos ang pagbibilang, ang pag-document, may harassment pa ng kanilang mga cameraman, may harassment pa ng kanilang mga abogado. So, we really gotta concentrate on our job. Sa inyo pong tingin doon sa kwartong sinasabi po ninyo na mukhang kay Pastor Tibuloy, mukha ba siyang ngayon lang iniwan? Pwede niyo po bang describe sa amin, General, please? Thank you. Alam niyo, yung mga ganun subjective yun eh. Paano mo masabi kung kagagamit lang o kahapon lang? Like in a hotel. How do you know na kagagamit lang kahapon ng hotel? I really cannot give you a definitive answer regarding that matter. Aminado yan. Unless na it will be on our own terms, papasukin niya ang soko, hahanapin namin ang fibers ng mga buhok, kung kanino mga buhok ang makikita namin sa kama, kaninong, sigurado yan. I-vacuum clean na naman nila yan. Dahil, nakita pa natin parang krimen eh. Human trafficking, child abuse. At nakita natin ang mga nagsasalita ng mga biktima. Wala na makitang parang nagdidesperado ang ibang mga biktima na hanggang sa internet, hindi lalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kaya may lumabas na naman yung frame niya, na karanasan niya. Walang babae na gusto ilabas sa ganung klaseng karanasan. Sino ka naman na maging proud na gano'n ang ginawa sa'yo ni Apollo Tibuloy? So, we are really hell-bent on
on bringing him to justice. Hanapin kung hindi man kung ito man ay makakuha sila ng legal remedy at patingilin kami ng korte. Pangako ko, pag ako inutusan ulit, gagawin ko ulit ito. Hindi natin titigilan ito. Hanggang sa siya ay sumuko. At wala siya karapatan na mag-demand ng kung ano-ano. Ba't kailangan niya i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the law? Ganun ba talaga lahat ng klase ng may mga warrant yan? Di magdidemand na rin ng gaya niya na ganito ang papel, ganito ang kailangan ko assurance, ganito. Bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yun na nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. General, sa press con po na isinagawa ni Attorney Torion few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampala na hanggang sa inyo po pag-retiro. Would you react to that, sir? Bring it on. Hindi ako kaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi na naman ako first time na nagkawaran ko yan. Hindi nyo record ko, may waran ako dati, nagpiyansa ako. Piyansa! Harapin mo sa korte. O, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Di ba? Major ako nun. Nung nagkawaran ako. Hanggang ngayon na, hindi ko parang kumuha yung, naalala ko na naman yung piyansa ko. Dapat bawiin ko yun. Hanggang hindi ko parang kumuha, 2,000. Mali na kaso, pero, di ba? Hindi ako kaya ng boss niya na magtatago at magsisisigaw, maghahanap ng hustisya sa kalsada. Mali yun. Kahit kabugado niya tao eh. Di ba? Kahit sino kabugado yan, tatawanan siya niyan. Si Nori Di Castro, di ba? Si Kabayan, di ba? Hindi kami mali. Talaga ang dapat, pag tao may kaso, lumabas at harapin ang kanyang kaso. O, ano mali doon? I-justify pa niya? That's wrong. That's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyari, paano na lang ang iba? Hindi pag nagkawaran, itago na rin at pagkatapos ay magdedemand ng kung ano-ano. General, specific ba yung mga search warrant doon sa mga rooms at yung mga digging na yun? Diyan ba yung specify yung mga search warrant na nakalagay sa proper? Boss, walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte, utos sa amin yun, dalhin nyo si Apollo Kibuloy at ang 5 pa dito sa korte ko para managot sa sala ganito. That is passing RTC 159. Yung sa digging na nakikita namin ngayon, parang na ito inside dun sa heartbeat na sinasabi natin ng mga monitor sa mga rooms na minimension mo ngayon. About sa digging na yan, allegation letter ni Attorney Torion yan, let him prove that. So, Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Kaya yan ang gusto nila, sige, let them prove it also. Pero may photos and videos. Ilabas nila yung nagbigay ng photo. Pakita niya rin na, alam niya, batas, paano dyan? Ilabas niya yung tao nagbigay. Bigay niya rin na source statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. For clarification, so sir, no excavation, no digging Hindi ko inside. sinasabi ang kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas na Attorney Torion. Let him prove it. In the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano pa man niya Apollo Kibuloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Yung na-mention you before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate at wala pang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan because yung mga technical natin ng mga ginagamit, hindi naman yan parang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na according sa mga operators niya, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ng Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya, they are very, very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance na sinasabi niyo underground facility?
Unang-una talagang this, only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, we actually do. Ibig sabihin, ang search na ito ay always done on the terms of KOJC. Kasi nga ayaw natin, we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin talaga ng persahin na talaga. Kaya kahapon pinilit ko na lang talaga yung Emerald Gate na sinasabi nila, nabuksan talaga. Just to dispel, ano ba ang nakalagay sa kanilang TPO? Ang allegation nila na pinipigilan namin silang pumasok sa kanilang compound. Anong totoo? Sila ang puipigil. Doon sa unang gate na ginagamit namin, dati open yun. Napakawawalang hiya. Sinarado ang gate. Nilagyan ng X-ray scanner. Pinadaan kami sa napakaliit na nalagusan. At pagkatapos, hinihinga na kung ano-ano. Bakit? Sila na ba ang otoridad ngayon? Kahit na sila ay private, maliwanag right at the very start, na ito ay papasok ang polis para hanapin ang tinatago nilang fugitive na boss nila. Na walang lakas ng loob para harapin ang kasong sinasabi nila napakahina. Kung tanongin mo sa territory yun, ang sasabihin. At ang mga abogado, sasabihin na napakahina naman yan, matagal ng dismiss yan. Dismiss pala eh. Pati hindi kayo lumabas at sabihin sa judge yan. Ibig sabihin, mali ang judge. Di ba? Kaya, ano na tayo? Huwag tayong ma-sidetrack sa main issue na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Next, Colleen. Since last week, sir, may mga umahig dito na alleged US aircraft. Tumutulong ba ang US sa operasyon na ito, lalo na wanted din si Pastor Kibuloy dun sa Amerika? Yan, panibagong mga diba? Again, allegations. Let me prove it. They make that kind of preposterous claims. Lahat na lang eh. Diba? Like the claim of their boss na siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Eh, anak pala siya ng Diyos eh. Ba't hindi niya harapin ang lahat ng kanyang mga accusers? Ang nabasa ko kasi anak ng Diyos, hindi tumakbo. Diba? Ang nabasa kong libro, na merong istorya ng anak ng Diyos, hindi tumakbo, nagpapako sa krus. Sir, Next, Colleen. Kubayas mo the names. Good morning, sir. Sir, I'm Dr. Colina from the news. Sir, on day one, you said na you are 100% certain that Kibuloy is getting sent to OJC compound. Now that it's day 11, sir, you're still confident na nandyan pa siya? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, mahuhuli rin natin yan. Mahuhuli natin yan, just a matter of time. Sir, balik lang ako doon sa question on excavation. May ginagawang drilling activities or excavation para sa basement ng JFC. That is the allegation of Atty. Torion that improved it. But on the part of PR, sir, can you categorically say that there is no drilling activity? Basta sa akin lang yan, let Atty. Torion prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. James of GMA, sir. Sir, just this morning, nagpalabas yung Davao City Council ng resolution requesting the PNP to uphold the rule of law in implementing the warrant of arrest, the continuing implementation. Your comment on that, sir? Yeah, we welcome those. We welcome this resolution of the Davao City Council because lahat tayo ang gusto natin is uphold the rule of law. And I do hope that our esteemed council members and the political leadership of not only Davao City but our country as well to call for the concerned people and instrumentalities and everybody, all the Filipino people, to uphold the rule of law. At central to this upholding the rule of law is the respect for the judicial processes. Babalik tayo sa pinakauna na nagsimula ng lahat ng ito. Ano yun? May mandamiento de arresto ang RTC sa Pasig at nagsasabi, dalhin niyo si Apollo Kibuloy dito sapagkat siya ay dapat managot dito sa kaso inaakusa sa kanya. Human trafficking at
child abuse. Sir, follow-up. So hopefully, I hope that the political leadership also make that call to Apollo Kibuloy and his followers. Respetuhin nyo ang rule of law. Hindi yung justice for Apollo Kibuloy nakalagay sa t-shirt nyo. Ayaw nyo namang humurap sa husgado. Sa justisya nyo hinahanap sa kalsada. Tapos na tayo sa panahon yun. Ang justisya ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang justisya ay hinahanap natin sa ating mga korte. Hindi ito politikal. Unang walang politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Lahat sila. Dahil may utos ng korte na sila ay hulihin at ikulong, ikinulong sila. At meron silang mga court dates, humaharap sila sa judge, hinaharap ang kanilang mga kaso, dinidepensahan ng mga abogado, at ang mga hindi makakuha ng abogado, binibigyan ng gobyerno sa katauhan ng mga public attorney's office na mga naka-assign sa mga korte kung saan sila ay inaasunto. Sir, follow-up lang. You mentioned kanina na you were doing the search on their terms. At kahapon, nag-set sila ng challenge to Pro-11 na papasukin daw yung media doon sa Cathedral at sa JMC building just to prove na no digging operations are being made by the police. Sir, comment on this one, sir. Thank you. Ang tagal na natin sinasabi ngayon na noon ay gusto natin isama ang media para sa lahat ng ito. Pagkatapos ngayon, again, on their terms, hindi na. Fit for that. On our terms, on this part also. You said a big corner, sir. Sir, good morning po. Yung parang ko lang yung dun sa rooms po, was it ID up po yung area dun sa rooms or clean? Malinis. Napakalinis. Parang hotel. Parang hotel. It's part of the school. Please, Sir, alam lang din, clarification lang, sir, no? Saan particular po na building itong rooms na, room na sinasabi niyo po? Yun nga, ayaw lang i-mention na ang pangalan nila dahil let them ask them kung anong pangalan ng school na yun, ng school na yun, ng building na yun. Ayoko nang, ako mismo ay hindi naman tayo ganun ka reckless at hindi tayo ganun ka, hindi tayo, ano ba ang term, hindi tayo ganun ka blasphemous. Kagaya ng gusto nila siguro, ng blasphemy is okay lang. Sa akin, still, iba-iba interpretasyon natin sa Biblia, pero I still believe that it's still a correct book. General, pwede ko i-clarify yung sinasabi po ninyo na 13 to 15 years old na mga bata. Babae po ba ito, lalaki siya? Yes, babae. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon sa totoo. Wala mga parents doon. Ito po ay nakita nyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. At sa ganung oras ay tulog, supposedly. Really something very, very fishy. Ano ito, sir? Possible biktima ng human trafficking? Positively that it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Kami naman ay indicators na tinitingnan. Meron may mga conclusion. Because we are not the proper authority regarding that matter, we will refer it to the proper authority. Yung mga bata ko sa nakita, doon din malapit sa kwarto ni Kibuloy na nasabi niyo? Same building. Same building. First floor, second Sa floor. naman ng building natin na pinag-uusapan. Sir, please go on. Anong oras po yung ginawa niyo? Around 5 kahapon, 5-6. Andun, naka-live. AM? AM? PM. Hapon. Hapon. Sir, Ilang mga bata, sir? Around 10. Sir, please follow up. Sir, follow up ko lang po, sir. Yung umpisa ng pag-serve ng warrant of arrest, all women po ng police hanggang sa first day po. Almost. Although, ganito, nung first day, andun ako personal. O first, second, third day, mga 3 days, personal akong nag-lead ng mga searches. Kasi, napakarami ng, pag pinabayaan ko ang mga tao ko, mapanghinaan ng loob. Nakita nila mo kung gaano kagulo.
Sa likod ko nga lang, ako nga lang, talagang nasa break na rin ako na panghinaan ng loob. Isipin mo naman yung gaano kalaki yung megaphone na inilalagay nila sa likod ko. Napakati megaphone na nilalagay ko, tapos lahat ng pang-alipusta, lahat ng... Kaya nag-lead ako. Ngayon, nung mag-settle na ang lahat, may mga request sila na, sir, mga babae yan dyan. Halos naman 99% of all those rooms, sinasabi nila, ay okupado ng mga babae. Wala pa ako nakita ron ng barracks ng mga lalaki. Kahit hanggang dun sa baba, yung basement nila na parang pigsty, mga babae pa rin nandun. Iilan na ang mga lalaki. So, nag-prepare kami ng mga WCPD investigators na nagiging searching team natin. Kaya, unfortunately, gano'n ulit. Hindi na ako nang sumali kahapon at babalikan mo yan. Ako personal na maglilid yan. Pangako ko sa kanila yan. Babalikan mo yan dahil hindi ako satisfied sa search na ginawa. Sa 16 na nandun ng mga pulis, ang daladala ang pinapasok mo nila ay 5 sa isang wing. So, 10 lahat. So, 10, ginati sa 2. Which I believe is not sufficient para sa tamang paghahanap ng mga hinahanap dito sa operation na ito. Miss Maduayo, Miss Tyson. Sir, clarify ko lang. Yung sinasabi mo ng basement, interconnected. Kasi ang perception ko ng public na isang room lock, kung isang room lock, are you giving us the impression na interconnected? Sa loob ng isang room, pwede ka mag-traverse sa isang room? Exactly. So, interconnected po? Yes. Kaya nahihirapan kayo? Hirap na hirap talaga kami, ma'am. Hirap na hirap kami. Sa ko lang, hirap na hirap kami. This facility is really for something really na, you know, for the pleasure of a single person o ilang tao. Siguro, this is a facility na talagang out of the ordinary. Okay? Hindi siya, extraordinary siya. Extraordinary. If you won't mind, can you describe, kasi nakapasok ka doon, can you describe, paano mo na nasabi na interconnected siya? May point ba na nawala ka rin? Or ano yung, paano nyo nalaman na interconnected siya? Sa first day, isa ang pinasukan ng aking mga tauhan. Sunod-sunod kami, ang dala-dala ko naman siguro mga 60-70 na mixture, police women sa security dahil hindi namin alam ang layout. Nung ending, after 1 hour, ako ay lumabas sa pinakagitna. May mga tao na lumabas sa kabilang side. May mga tao sa kabilang side. Nagkawala-wala kami. Dahil medyo mahaba naman ang aming grupo dahil ang pasilyo dun sa likod ng laundry ay isang tao lang. May pasilyo sa likod sa laundry. Pero yung laundry, pag pumasok ka, kwarto. Pag pumasok sa kabilang kwarto, theater. Pag sunod sa kabilang kwarto, sa kabilang pinto, kwarto na naman. Ganun ang mga nakita namin Kaya yung mga tao ko, siyempre, pag liko sa isa, hindi naman lahat nakaliko ka agad. Siguro may mga dumiretso. Akala nila siguro ganun lang, parallel lang. Pag pasok nila doon, ang labasan nila iba na. It's really a well-designed place. So are we talking here of complicated architectural and engineering, civil design? Napaka-complicated para sa amin. Napaka-complicated para sa amin. And magugulat ka. Yung isang kwarto doon, pagbukas, opisina. Opisina na lang mismong JMC, record section nila. Pero pagbukas doon, kwarto ng isang pastoral. Tapos doon sa record section niya, pag liko mo ulit, malapit na sa boardroom ng mga presidente, ng kanilang board of advisors, andun na sa mga boardroom. So essentially, interconnected by, small doors, passages, na kung hindi mo kabisado, ay mawawala ka talaga. Na kung hindi mo naman kabisado, hindi mo naman malalaman na dinadaanan ng tao. So, galing ka sa boardroom, gusto mo pumunta doon sa kwarto ng pastoral, pwede. Without the prying eyes of the other people.
Because ilan lang nakaka-access sa mga lugar na yan. Yes, sir. Benji. General, kasi sinasabi niyo po kanina na medyo nahihirapan kayo, may resistance sa loob, hindi kayo makagalaw, hindi niyo magawa yung trabaho, hindi niyo maayos. Paano po ang resolve natin dito, sir? Ano magiging resolution? Maximum tolerance pa rin. And wag lang mapanghinaan ng loob, kaya I'm rallying my people to maintain yung aming side sa dulo na ang dulo nito ay mahuli si Apollo Kibuloy. Na ang pagsimula nito, ang pinagsimula nito ay ang misyon sa utos ng korte na dapat hulihin si Apollo Kibuloy. So huwag lang panghinaan ng loob. Tao rin yan. Lalabas at lalabas yan. At kung kailangan pwersahin natin siya na sumunod sa batas kung ayaw niya sumunod ng pusa. Sapagkat ang korte, may force to it. May force ang utos ng korte. Hindi ito para laro-laruin lang ng isang tao na para niya sundin ay siya ang magbibigay ng terms. It's not the spirit of the law. Last 3 questions. Yes, Mama Bryce of Philippine. General, anong hamon mo ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang legal counsel kay Atty. Torilo? Dati na yun eh. At yan din naman ang hamon ng lahat sa kanya supposedly. At yan din sana ang kanilang magiging battle cry ay palagi nilang sinasabi na justice for Apollo Kibuloy. Napakasimple ng hamon. Harapin mo ang kaso. Sabi niyo, mahina. Ipakita mo, magaling ka. Si Atty. Torilo, napakagaling na abogado, pakinggan mo, napakagaling. Pero bakit takot kayo sa mahinang kaso na sinabi niyo, dismiss naman ng Davao yan, dismiss na ng kaso to, wala namang nangyayari. Ayun naman pala eh. Harapin niyo. Baka isang hearing nga lang yan. Tapos na kaagad yan kung ganun kahina ang kaso at ganun kayo kagaling. General, you said during the black ceremony, you told the truth that you're almost there. Sorry, this has been asked a while ago, but I just want to know if you really mean it, that you can already see the end. We're almost there. We're almost there. I'm always an optimistic person. I'm always optimistic. Hindi para ako ay mapanghinaan ng loob na ganun-ganun na lang. So when you already project when mga ilang days na lang? But I'm optimistic, pero syempre, we are not foolhardy to actually predict things na siya po nang muli lang nakakapag-predict ng end of the world eh. Tayo hindi, wala eh. Siya lang. Kaya, siguro matagal pa. Eh, takot mo kasi kung bukas na mag-end of the world, useless na rin yung pagtatago niya. Siguro matagal pa. Tanungin natin, gusto natin sagutin niya. Will it take months, sir? Di ba, narinig niyo yung sinabi ko noon sa Senado? Nung sinabi niya na, sinabi ni Carlo Catilin na he will welcome us with red carpet. At tinay ko ang kanilang challenge. Sige, ngayon natin gawin, ngayong araw. At tapos ang sagot basta legal ang lahat. Ano bang illegal? Di ba? Humingi sila ng tulong sa korte. Ang binigay ng korte sa kanila sa protection order, hindi ba sila tumigil ang pag-search kay Kibuloy. Ang sinabi ay huwag silang pigilan sa kanilang normal activities. At especially yung barikada na sinasabi nila. Kanila naman ang barikada eh. Kaya kahapon, in-assert ko na talaga walang barikada. Buksan na yung meron dito. Ngayon, walang barikada. O, reklamo pa rin. Yung problema eh. So, ayaw kong lagyan ng deadline yung ating operation na to. General, sir, Philippines, kami po ba kayo na nasa underground facility ba si Kibuloy or nasa taas na siya kayo? May sabi na sa langit na, di ba? Yan ba sabi ko gusto mong sabihin? I mean, above ground na siya. Nasa langit na. Nasa construction in the RDC. Underground or... Ang hirap na sagutan, ang hirap sagutin ng mga klaseng tanong, basta hinahanap namin siya. At ako naniniwala, nandyan siya sa loob. At paikot-ikot lang dyan. Wala sa langit. Wala sa langit.
skills outside of that. Kasi napakahirap para sa inyo na hanapin siya. Grabe yan, di ba? Nakita mo naman. Kaya kaiba dahil ang unang pinakamahirap dito na namin, ang unang pinakamahirap dito na sa tingin ko na na-encounter natin, yung kanyang mga supporters. Napakarami na supporters na hindi naman marami actually, ilan lang eh. Kaya napakagulo. Napakagulo that distracts us from what we are doing. Ito yung mga tao nakikinabang din siguro sa, di ba, nakikinabang sa kanyang pananamantala. So, pati ito mga to, ako'y naawa na sa mga tao dito na they were so convinced and brainwashed. Pero marami din sila mga kasamahan na nagtiwalay na. Natumiwalay na. Na ngayon ay mga witness na laban sa kanya sa mga korte ito. Sa mga kaso nito pala. Sa mga korte, talagang pumunta ang mga tumiwalay na. Nandun may mga foreigners, nandun may mga Pilipina. So, yun, kung challenge na sinasabi niya, yung kanyang mga supporters na ngayon ay ang iba naman ay nagdiwanagan. Ang tingin ko nga, nagdiwanagan na rin. May marami na rin sila mga tao na umalis na at nagbibigay ng information sa amin. Kahapon ang information na yun na ibinigay sa amin, kombinasyon yun ng luma at saka ng bagong information. General, kaya pinasok namin yung building na. Sir, ano po ang information ang nakukuha mo? Is it from human intelligence or yes, from human intelligence. Yung maraming mga, alam niyo, ito ang isa sa mga nakita namin. May compartmentation talaga eh. May compartmentalization din si Kibuloy sa kanyang mga ginagawa. May mga taong nandito na hindi alam kung anong ginagawa sa kabila. At hindi alam ang lahat except for a select few na alam ang overall operations. So, ang nakukuha namin ay mga taong nagsialisa na ang nagbibigay ng informasyon. Ito, kaya gaya kahapon, tama ang ibinigay na, sir, dyan yung report si Kibuloy dyan, sa ganito. So, pinuntahan natin, tama nga, wala nga na si Kibuloy. Ano naman po nakuha niyo sa mga technology na pinasok niyo sa POG? Ano ba yung ginagamit natin ng technology? No? May mga indicators talaga na nandyan. Ang problema na nandyan, yung actual na pagtakma sa kanya sa mga lugar na i-indicate na nandyan siya. 8 pa rin po ba yung na-detect niyo na signs of life na nandun? Hindi natin pwede talagang, hindi ko talaga ma-ignore yun eh. Because the technology is proven and tested. Ang problema na lang namin talaga yung paghanap kasi gumagalaw eh. Takot sa activity yung tao na, takot sa activity yung indicators niya kung sino man yung nakikita namin. Pag may activity rito, lumilipat sa kabila. Punta namin, lumilipat sa kabila. So, it's really something that is a challenge to us. Kasi, remember, the guy has 2 helicopters and 2 airplanes waiting there in his hangar with all the luxury cars inside the hangar. Ganun karami ang kanyang resources, ganun karami ang kanyang pera. At kami naglalaro ng taguan. At siya ang aming hinahanap, at siya ay pinoprotektahan ng kanyang mga tao na kontrolado nilang CCTV sa buong area. Hindi namin pinapakailangan ng CCTV. Kasi kung foul lang, hindi pinashutdown na sana natin CCTV para hindi na lang may monitor. Ay, na CCTV nila. Buhay. Gumagana. Mga cellphones ng mga tao niya. Lahat. Gumagana. Hindi sana pinapag-discover na yan. Talagang hardball na trabahoan. Hardball talaga na trabahoan yan. Dapat lahat na sumasama dyan. Walang cellphone para walang makapag-tip sa kanya kung saan na siya magtago. Above ground man o below ground man. So, but we're not doing that. Because, at the end of the day, sa amin trabaho lang ito. Mahirap man, may paraang mahirap, may paraang madali. Dito tayo sa paraang tama. Yung may respeto pa rin sa kanila, kahit na sila, hindi nila kami nire-respeto. Sir, if ever magkandak ng hearing dito sa Davao in Senate on the alleged abuses ng PNP in enforcing the warrant of arrest, ano po din yung evidence ninyo na meron pong abuses sa part po ng ginawa sa part ng PNP? Alam nyo, I'm really looking forward to any Senate investigation or congressional investigation in aid of legislation. Because we really believe, ako personally, I really believe na it's really time for legislative intervention on this matter, on this aspect. Hindi ko sinasabi na wala sa aming ginagawa.
Kasi kahapon si Attorney Domingo Cayusa ng former National President ng IBP or Integrated Bar of the Philippines sa kanyang interview sa 1PH Storicon together with Mr. Llamas, sino yung host na isa na punta rito nung the last time? Hindi, yung lalaki. Edwin Gao and pinituan ng Philippine Star. Sila ang nag-interview kay Attorney Domingo Cayusa. And I really, for perspective, I invite you to watch the program because talagang si Attorney Cayusa mismo nagsasabi na naiintindihan niya kung bakit ganito katagal ang ginagawa namin dito paghahanap. At kung naalala niyo, sinadres nga ako ng mga KOJC na i-red carpet nila kami. Tinanong nila ako gaano katagal. Sabi ko, minimum 1 month. Minimum. Sabi ko, 1 month. Hindi ako nagbibiro doon. It's with full sincerity and this is with full sincerity na I told them minimum 1 month because gaano kalaki ang facility. Sa ngayon nga, hindi pa namin hinahalugog ang mismong dome. Yung dome, hindi pa namin mismong hinahalugog kasi that dome, based on their press release, naka 13 billion na sila ng investment dyan sa nandiyan sa Wikipedia entry na sila naman may gawa eh. Una 6 billion ang worth ng dome, na naging 13 billion ang construction cost. Pero nakalaki ang pera na ipinasok mo sa structure na yan. Huwag mo sabihin na wala pang livable quarters dyan, wala pang livable spaces dyan. Yeah? Hindi pa namin nahahanap ang dome. Ang dome is cursory pa lang ang aming nakita. Inikot lang namin, tinignan lang namin. Pero kung tutusin dyan, napakarami ng spaces dyan na dapat pang tingnan. Napakarami ng powerhouse sa tabi ng dome. Kumaandar yun. So, ibig sabihin, may sinusuplayan ng kuryente. So, hindi pa namin naiikot yun. Kasunod yun. Kung kailan yun, tapusin mo namin itong mga nandito sa priority namin. Kasi talaga naman, napakalawak ng lugar. So, yan nga, gusto nila patapos kaagad. Pagbigyan nila kami ng search sa tamang, yung walang harassment pa, yung walang haharap na abogado na, di ba lang kayo? Kaya ako nagdala ng 60 para mabilis. Tapos ngayon, magre-reklamo sila na mabagal at hindi nagdididali ang polis at uulitin ulit. Kasi may pinareklamo 60 naman pa kahapon. Ang pinapasok 10, may 50 na nakatenga. Tapos sasabihin nila, 2,000 na kayo dyan. Hindi totoong 2,000 ang nagsisearch. Napakarami ng bulk ng nakikita dyan, CDM, magbabantay dahil sa sarado nila ang highway pag hindi na gusto na mangyari. Diba? Haharangin ng mga polis sa sarado ang gate pag makakita sila ng chance. So, I am dedicating policemen to do those jobs. Ang ginagamit ko ng polis at iilan lang ang nagsisearch at naghahanap talaga ng actual dyan sa fugitive natin sa loob ng compound. So, challenge lang kasi yung ganito. Very simple lang na hindi ako mawawala sa para bigyan natin ng mukha itong trabaho ito. Paano pag kapamilya mo si Amanda? Paano pag kapamilya mo yung ibang mga biktima? Nakikita nyo ngayon, bata pa, taon, na inabuso ang kapamilya mo. At ang nakabuso ay nandiyan lang. May warrant, pero nagdidemand sa presidente na bago siya mag-surrender, ito muna ang i-comply ng presidente sa kanya. Okay, teka muna, sandali lang. Diba? Paano naman ang 110 million Filipinos? Sir, do you consider that PR that is about to surrender? That statement yung asking for the president's hindi filler yan eh. Right at the very start, yan ang sinasabi sa presidente eh. Right at the very start noon pa, before pa itong operation na ito, before pa ng June 10 operation, yan ang sinasabi nila. Susurrender na siya pag pinirmahan ng presidente ang deklarasyon na hindi siya extradite or hindi siya kung ano-ano mga term na sinasabi nila. Why? At tandaan natin, hindi siya wanted na sa Pilipinas, wanted din siya sa Estados Unidos. Dalawang bansa ang ginawa niya ng krimen
na naglabas ng legal na mandamiento de arresto. Kaya tumakbo sa Pilipinas pabalik dahil may warrant sa US. So the response of the government is no. I really am not in the position to actually voice out kung ano man ang response ng pasensya na po kayo. Pero tingnan nyo lang indicators. Wala namang sagot ang gobyerno sa kanya. Or may sagot, pero I don't know. It may have to come from an official government spokesman. Brian of TV5, sir. General, may lumalabas na yung sa budget daw ng PNP is 1 million per day itong operation natin. Hindi ko, wala akong idea gaano dahil the Chief PNP is here to support us. He has sent his budget officer to actually support us. Well, hindi ako magtataka kung umabot sa gano'n. Kaya nga, napaka-special itong tao na ito na ginagasusan ng gobyerno ng resources na dapat ay magamit natin sa iba pang mga bagay. Di ba? It's really very, very nakakasad, nakakalungkot na dahil lang ayaw niyang harapin ang isang mahinang kaso according to them, ganito ang ginagawa ng gobyerno at ganito ang ginagastos natin. May mga dapat na sariling operation tayo. Dapat tutulong tayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Nandito tayo ngayon, tingnan nyo. Hinahanap si Kibuloy na ayaw umarap sa kaso na iniatang sa kanya, na inihain sa kanya ng mga bata na wala namang mga boses. Wala namang boses yan kung hindi tinutulungan ng gobyerno. Ang mga biktima niya na hindi maririnig. Mahina ang kaso, sabi siya mismo at saka abogado niya nagsabi, gano'n naman pala, ulitin ko, bakit ayaw niyong harapin? Harapin niyo. Last question, sir, from Grace of India. Sir, sinasabi niyo po na very challenging on the part sa PNP yung pagkatapos ng operations. Ano yun ba? Very challenging po sa part ng PNP yung pagkatapos ng operation. So, would it mean, sir, na minimum 1 month this operation will last? Well, una kong nasabi yun sa Senate investigation. It's a record naman. I think it is on TV. Sa Senate investigation, nung challenge sa uli katiin na he will welcome us with the red carpet na hindi niya naman dami na sinasabi, hindi nila kayang panindigan. So, tinanong ako kung gaano katagal. Sabi ko, may isang buwan, minimum. Pero, hindi pa yan sigurado. Kasi at the end of the day, we can even fail after a year with this kind of resistance that they have. We can even fail. At the end of the day, every day, every single day that passes, that we don't apprehend the whole of people is another day of injustice, is another day of diversity of the processes, is another day na hindi natin na-implement ang inuutos ng korte, which is very sad. That's why, consistent kami, tuloy-tuloy ang ating trabaho, hindi natin titigilan hanggang sa nahuli natin itong taong ito. With that, sir, kumusta din po yung ating kapulisan on the ground na syempre tatagal talaga yung operation. Iba, ulanan, initan. Totoo yun. Kaya nga, gaya na sinasabi ko sa kanina sa statement ko, alam ko na tayo ay pagod na. Nakakapagod ito at napakarami ng alipusta na ating natatanggap mula sa mga trolls. Hindi ko sinasabi marami ang alipusta. Ang nasasabi ko ay maraming alipusta ang aming natatanggap. Sa isang tao, siguro sa isang araw, kung birahin ako ng isang troll nila dyan na empleyado ng city ay siguro may 100. At pagkatapos, yung mga mga trolls na nagsasabi na papatayin nila yung anak ko at gagantihan nila yung anak ko, napakarami rin. Kaya nga araw-araw, and I do believe na yan ay natatanggap din ng aming mga pulis na na-identify dito. Kaya nga, I'm rallying them, I'm always trying to boost the morale of our people, not to be sidetracked by these issues. Hindi tayo paatitinan, hindi tayo mawala sa issue na ang bottom line, kailangan madala sa husgado si Apollo Tuloy. Yun lang, yun ang bottom line natin. Lastly, sir, 2,000 lang po ba talaga yung police na dyan or may mga reinforcement na dumating?
nag-change kami. Hindi ko sinasabi 2,000 ha. Hindi ko sinasabi eksakto ang 2,000. That's a classified number. Pero ang sinasabi ko, kung meron kaming ganito maraming tao, hindi ibig sabihin na lahat yan ay naghahanap kay Apollo Kibuloy. Hindi yan. Ang marami dyan, support, CDM support, traffic, security. At ang mga searchers talaga dyan, iilan na lang na natitira. Yes, kung saan sila galing. Nakita nyo kahapon ang mga gumalaw doon, iba ibang mga regions. Kaya very, very special. Dahil lang sa isang mahinang kaso, pero ayaw namang harapin ang sabukan. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, that ends our press briefing with the Regional Director of Police Regional Office 11, Police Brigadier General Nicolas Tolliver. Thank you very much for coming and for accepting